Jaran! Eto na siya. Tapos na. First round. Tapos na yung isang halaman. Marami pa akong aayusin. Ayan. Ayan. Tanggalin natin yung mga lumang branches niya. Parang mga ito. Mga patay-patay na parte na. Ito, bonsai na balite. Ayan na siya. Medyo okay naman na siya. Medyo malaki na siya. Galing kasi muna kaming plaza. So, namalengke muna kami. Tapos, pagka-uwi ko at saka ako nag-ayos ng halaman. Kaya, na ganito ang suot ko kasi galing kaming palengke. So, naisipan ko na ayusin yung mga halaman. Kasi nga, may napanood ako sa YouTube na kung gusto mo raw, mas madaling dumating ang blessing mo sa buhay. Tapos, may mga halaman ka daw na mga nalalanta na, nasisira na, tanggalin mo daw. I-replant mo, linisin, tanggalin ang mga lumang dahon, nang sa ganun dumating din ang bagong blessing sa buhay mo. So yun naman ay paniniwala lang, wala namang masama kung gagayahin ko. Alam niyo naman ako, gaya-gaya po tumaya. So kaya naisipan kong gawin ito, baka sakali. Ito na ang simula. Charis. Joke lang. Ito na ang simula. So kanina natapos ko na yung iba. Sayang nga to, pakita ko sa inyo. Meron kaming bonsai na coconut nyug. Sayang namatay siya. Hindi ko alam bakit. Papakita ko sa inyo. Ayan siya, bonsai namin yan. Yan yung. Pero namatay siya. Tinanggal ko na, itatapon ko na lang siya. Sayang. Laki-laki niya na eh. So, ito na yung natapos ko. Ito, malinis na siya. Yan. Tsaka yan. Therapeutic din kasi ang paghahalaman eh. Lalo na yung mga anxiety katulad ko dyan. Mga medyo nababali-bali. Joke lang. Gawin nyo to para ma-relax kayo. Therapeutic din kasi to. Diba? At medyo nag-borderline na tayo. Nag-overthink na kung ano man yun. Try nyo mag-ganito. Then try nyo rin i-record video yung mga ginagawa ninyo. Kaya lang sa ganun, pag ina-atake kayo ng anxiety, pwede nyo balik-balikan yung mga video nyo. Diba? Yung mga bato, tatapot ko na lang doon. Ganun lang. Huwag masyadong maging dependent sa gamot. Paano natin ito? Huwag masyadong dependent sa gamot. Yan. Kaya natin yan. Pag hindi kayo nakakatulog, try nyo lang kumain ng masusustansya, vitamins, mag-milk kayo. Minsan kasi ang kalaban natin, nahihiya tayo. Nahihiya tayong mag-video, mag-post. Pero bakit naman? Basta as long as wala naman kayong inaagrabyadong tao, inaapakan na tao, doon kayo nakaka-feel ng comfort sa mga ginagawa nyo. Huwag kayong mahiya. Minsan nga, di ba, kinakantsawan ka. Parang ako, kinakantsawan din ako minsan, niloloko. And so what, okay lang. Kasi, wala naman silang maitutulong eh. Pag nagkasakit ka, ang mahal kaya ng gamot ng anxiety. Kaya wag na. Gawin nyo na lang busy ang sarili nyo. Kung ano yung alam ninyong nagbibigay sa inyo ng comfort, ng relaxation, yun ang gawin ninyo. Eh, nagkataon sa akin ito, yung pag-video ko, yung gini-video ko lahat ng gusto kong gawin, sinishare ko sa FB, o mapansin ka pa ni Meta, kikita ka pa, o diba? Joke lang. So, ganun, huwag kayong magpa-apekto mga sinasabi ng tao, panluloko sa'yo, sa inyo. Kasi, wala naman sila itutulong eh. Hindi ka naman nila bibigyan ng pera ng pagbili mo ng gamot. Wala. Sarili mo din lang. Pamilya mo, sarili mo din lang mahihirapan. Kaya, wag na. Wag maging dependent sa gamot. Kaya natin to. Sa totoo lang, take it from me. Tagal-tagal ko na rin nararamdaman to. Pero thanks God at na-overcome ko naman siya.
Kaya yun lang ang advice ko. Kung ano yung gusto nyong gawin, gawin ninyo as long as wala kayong inaagrabyadong tao. Huwag nyong iisipin ang sasabihin ng ibang tao. Ang isipin nyo lang yung sarili nyo. And ang ibang tao, wala naman silang ibibigay sa'yo ni piso. Kung uutang ka pa nga, mahirap ka pa nilang pautangan, di ba? Kaya take care of yourself. Kailangan relax, stress-free. Huwag mag-overthink. Yun lang. Yung relax lang. And laughter is the best medicine. Tumawa lang kayo, di ba? Ganun lang. Parang halaman lang ito. Okay na siya. Re-replant natin. Ang ganda pa ng paso niya. Okay.